I'm so excited naman po every Saturday. So welcome po sa ating mga bagong nakasama sa bandang kaliwa, sa gitna, at sa kanan. Amen. So welcome po sa Wave Church. We believe in 3 person in one God. Amen. Kaya po patuloy natin pong, ang ating po sentro ng ating pong pagsamba ay si Kristo. Amen. At lang sa tulong ng banal na Espiritu ay atin po nagagawa ang mga bagay na ito. So tonight, I would like to share to you a topic na medyo maselan ng kaunti, pero I believe that we are all matured enough. Amen. Na para harapin yung mga ganitong klaseng bagay o sitwasyon sa ating buhay. Pag sinabi nating top priority, sino po dito ang merong priority sa buhay? Ilan po ang priority nyo sa buhay? Marami. Pero sa priority na yan, merong pinaka-top. Amen? At minsan nagiging top priority siya, depende sa panahon, depende sa oras, depende sa sitwasyon. Amen po ba? Amen. So marami sa atin ang gusto natin i-prioridad sa ating buhay ay ang Diyos. But I would like you to shift your focus a little bit on how we can settle on that matter na hindi tayo na mayroong guilt sa ating mga puso. Because I believe all of us wants to prioritize God. But I believe also that all of us failed in doing that. Amen po ba? So kung ito ang re-require sa atin ng Panginoon, it's really hard to do. But sometimes I'm thinking like, Lord, pero ang gandang topic nun eh. And then all of a sudden this pop up habang kami po yung nag-uusap ni Brother Ernie. So one day, nag-uusap po kami ni Brother Ernie sa phone at sabi niya sa akin, Pas, sandali lang. Unahin ko muna to kasi ang email ko, merong subject, top priority. Amen? So lahat ng kanyang ginagawa, kahit mahal na mahal ako ni Brother Ernie, kahit na sarap ng kwentuhan namin, but all of a sudden, everything, iiwanan niya para doon sa email na yon, top priority. Amen? Bakit kaya palagay nyo? Mawawalan siya ng work pag hindi niya ginawa yun. Do prioridad din ako ni Brother Ernie sa ministry, pero at the time, there is something much more important than me. Amen? So sa buhay po na ating pong kinakaharap, because we're not, yes, we are godly in nature, but there is attribute of God na wala sa atin. We are not omnipresent. Amen? We're not, anong tawag doon? Omniscient. We're not all-knowing. And we're not omnipotent. Hindi tayo all-powerful. But that's the attribute of God na nasa Kanya lang. So sa Kanyang prioridad, siya ay consistent. But us, because we're not all-knowing, because we're not all-powerful, we cannot do that. Our priority always change. It depends on the situation. So don't feel guilty, but you need wisdom. Amen? Kailangan natin ng wisdom. So, pag sinabi nating priority, we prioritize someone or something. It could be something, a task, or someone. Amen? We prioritize someone or something because it matters to us. Amen? Tama po ba? We prioritize someone or something because it matters to us. Ano man po ang ating pinagpapahalagahan sa buhay, yan ay pinaglalaanan natin ng oras. Amen? Kaya kayo nandito, naniniwala ako, mahalaga sa inyo to. Mahalaga ang iyong pagsamba sa Panginoon. Mahalaga sa atin ang ginagawa natin. Mahalaga sa atin ang fellowship, kaya tayo naririto. So isa rin to sa mga priority natin na dumarating hindi po araw-araw, every Saturday. Or sometimes Sunday, but not every day. Yung mga may Bible study siguro ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nagiging priority ito sa kanila. But sometimes, even this is the top priority, but given the situation sa buhay natin minsan, amen, nag-iiba ang ating prioridad. Amen po ba? Andiyan pa ba tayo? So it matters to us. Bakit po? Because it will affect our present and eventually our future. So ano man po ang pinagpapahalagahan natin ngayon, ito po'y makaka-epekto kasi sa atin pong kasalukuyan
and eventually sa atin pong, kasalukuyan, eventually sa atin pong hinaharap. Amen? So kaya po kung anong ginagawa natin ngayon, ano ang pinapahalagan natin ngayon, yun ang ating patutunguhan. Amen? So it matters to us because it will affect our present and eventually our future. So sino po dito yung nanliligaw dati? Ako lang po ba yung nanligaw? Lahat iniiwanan mo. Amen? Kasi alam mo, it will affect ang iyong kasalukuyan. Baka hindi ko ito mapasagot kung hindi ko ito paglalaanan ng oras. Amen? Because it matters to you. Amen? At kung ganun din po, apektuhan ang ating kasalukuyan at ang maging ating hinaharap. So kaya po, binanggit ko ito, the Bible also tells us na we should use our time wisely. We should spend our time wisely for the days of evil has come, ang sabi nga po, di ba? So kailangan maging wise tayo kung saan natin po nilalaan ang ating mga oras. Ewan ko po sa mga medyo nag-iedad na dito, nakagaya ko, kung ako lang to habang ikaw ay nag-iedad, nakikita mo kung ano dapat i-priority mo sa buhay. Maybe we're thinking we don't have enough time to do all things. Pero kapag bata ka pa, nung bata pa ako, wala akong paki. Amen? Kasi parang ang layo pa. Marami pang oras, marami pang panahon. Amen? But then, I realized in the Bible, may mga kabatch po ako, by the way, na at the age of 15, nawala na. Nung minumuni-muni ko po ito, akala ko ganun talaga eh. At the age of 22, nawala. So may mga kaibigan po ako na malapit sa akin na sa mga edad na yon, nawala na. Hindi dahil sa anuman, kasama ko sa basketball, natulog lang, hindi na nagising. So lahat kami na nagbabasketball, ayaw namin matulog. Amen. Praise God. Alam niyo po yung mga bagay na, kaya sinasabi ko sa inyo na, kung saan nyo nilalagay ang inyong oras, doon ang inyong patutunguhan. At kung nasaan ang oras mo, iyon ang mahalaga sa iyo. Amen? Amen po ba? So lahat tayo may mga priorities sa buhay. There are many priorities in our lives, but what truly matters should always be at the top of the list. Amen? Kailangan may mga priority tayo o priorities sa buhay, pero yung pinaka-importante should always be top sa ating list. Sa atin po na nandito sa Dubai at nagkapamilya na, pagtatanungin natin, anong mas importante sa'yo? Pamilya o kaibigan? Kaibigan? Pamilya. Akala ko kaibigan na narinig ko. Kaibigan. Pamilya. Di ba, nag-iiba nung wala ka pang pamilya, ano importante sa'yo? Trabaho o kaibigan? Trabaho. Pero sa iba, kaibigan eh. See? Kaya ako talaga tinanong to purposely, makikita mo naman eh. Because we have a different perspective in life. So meron tayong pagpapahalaga sa lahat ng bagay na yun. So we don't have the same answer. Amen? Pero what I'm trying to point out here, sa inyo din, nakikita nyo, whatever is really important to you, yan ang nasa top ng yung list. Amen? So in Colossians 3:1-2, ito po ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Since then, sabihin natin, since then, you have been raised with Christ. You have been raised with Christ. Since then, you have been raised with Christ. So ano sinasabi niya? Ngayon na nangyari sa iyo to. Amen? So sa mga bagay po na nangyayari sa ating buhay, meron po mga bagay na dapat tayong gawain ayon sa pangyayari sa ating buhay. Kaya nung tayo po ay nabago, hindi na tayo pwede nung dati. Nung tayo ay grade 1, okay lang kahit ABC. Pero nung high school ka na, wag naman ABC. XYZ na dapat. Ba? Amen? So mag-iiba. Amen po ba? So ang sabi diyan, since then you have been raised with Christ. So ano pong katayuan natin ngayon? We have been what? Raised with Christ. Amen? So tayo po ay kasama na namuling na buhay ng Panginoong Jesucristo. Ano daw po ang dapat nating gawain? Set your hearts on things above. Now, every plan na meron po tayo sa buhay,
Are we setting our goals na kahit nasabihin natin, ano to edukasyon ko to, ano mang bagay, bakit mo yan ginagawa, would determine where your mind has been set. Hello? Hindi natin sinabing, kahit dahil sinabi natin, set your hearts on things above, wala ka nang gagawin dito sa lupa. Ikaw ay magdidesisyon pa rin. Ikaw ay gagawa pa rin. Amen? Amen po ba? Okay, tuloy po natin. Kaya hindi po ibig sabihin na hindi na tayo gagawa. Pero lahat ng ating ginagawa, ito'y patungo sa kaisipan na ang bagay na ito ay para sa kalwatian ng Diyos. Where Christ is seated at the right hand of God. So sabi niya, set your hearts on things above, where Christ is. Kung nasaan si Kristo. So ang linaw po sa atin ng salita ng Panginoon, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Honest to goodness. Amen? Totoo po ba na sa lahat ng oras, ang prioridad natin ay magbigay ng kalwalatian sa Diyos? Narinig ko mga 10 kalahati lang. Amen po ba? Okay lang kahit hindi. As long as tayo doon. That's why we are studying tonight, so we will learn. So we can assess kung saan tayo sa sitwasyon natin sa buhay. Because kung tayo perfecto na, we don't need this message. Amen? But because kahit ako, hindi ako perfecto sa bagay na ito. Not all the times, yes, that's my desire. But not all the times ay nagagawa ko po yung bagay na yon. Because my priority is sometimes ay patuloy pong nag-iiba. Sometimes, I'd rather prioritize myself, giving comfort sa aking sarili, than to do what God is asking. Amen? Amen po ba? So wala naman pong bago doon dahil talaga nagagawa natin yung mga bagay na yan. But thanks be to God ay hindi siya ganoon kalupit sa atin. He's a loving God. Amen. So binanggit ko po yung mga bagay na ito because it's really impossible for us. Amen. Na lagi po na, halimbawa po ngayon, we could say that we are prioritizing God. Una sa lahat. Pangit naman kung dadalhin mo dito yung paglalaro mo. Hindi maganda. Hindi tama, di po ba? So merong set time, set date, set hour, kung saan talagang kay Lord ka lang. Pero pag nasa work ka, anong gagawin mo doon? Luluhod ka, magpupuri sa Panginoon habang nagtatrabaho. You cannot do that. Amen? Pero you can set your things above. While you're doing your work, you involve God. Amen? Isinasama mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya nga, napakaganda na, alam niyo, sa Panginoon, kahit sa lahat ng iyong ginagawa, pwede mong dalhin si Lord. Pero habang ikaw ay nagpupuri, hindi mo pwedeng ginagawa yung trabaho mo at nagpupuri ka. Hello? Pwede ka nagtatrabaho, yun talaga, pero nagpupuri sa Panginoon. Amen? Pero yung talagang gusto mo magpuri, tapos isisingit mo yung work, ay hindi yung pwede. Pero nandoon ka na nagtatrabaho, pwede ka magpuri sa Panginoon. Andiyan po ba tayo? Amen? Glory to God. Sige po, tuloy natin. A top priority typically refers to something that requires immediate attention or focus due to its importance or urgency. Amen? A top priority, it means, typically refers to something that requires immediate attention or focus due to its importance or urgency. Bakit ko po ibinibigay sa inyo lahat yung mga bagay na ito? Because tayo po ay walang fixed na top priority. Pero mamaya makikita natin, He's totally different. Amen? Ibang-iba ang Diyos kaysa sa atin. Though, hindi natin nagagawa na siya ang ating priority every day, pero hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Amen? So kaya po, nakikita natin dyan, yung nangangailangan ng immediate attention. Halimbawa po, nahuhulog na yung, habang nagpupuri tayo, amen. Nakita nyo yung bata, mahuhulog na sa hagdan, ano pong gagawin nyo?
Habulin mo, titigil ka. Bakit? Because hinihingi ng pagkakataon. Dahil hindi ka all-powerful na habang nagpupuri, para ka magiging lastic man, hahabang yung kamay, hindi tayo ganoon. Amen? Amen po ba? Kaya po wag tayong mag-guilty doon. But I'm not saying na hindi tayo mag-focus sa Panginoon. Kasi minsan, masyado na tayo nagiging legalistic sa mga bagay na yon. Especially kapag nagdi-devotion ka at tinawag ka ng asawa mo. Ano ka pa, nagdi-devotion ako? Sasabihin lang pala sa'yo, I love you. Hindi mo ba pinansin? Amen? So there are things in life na minsan po hindi natin kayang gawain na unahin lagi ang Panginoon. At hindi po siya doon, alam niyo po yun, yung nasasaktan. Nauna man ang pamilya mo, pero nandun ang Diyos. Hindi mo pa rin siya iniwan. Amen? Ayan ba tayo? Real talk lang. Amen? Totoo po ba nangyayari yon? Alam ni Lord kung anong pinagdadaanan natin. Pero gusto niya ring malaman mo ang mga bagay na ito sa iyong buhay. So we prioritize a person because you want him or her to feel and know how special yung tao na yon. So, minsan, pinapriority natin ang isang tao dahil gusto mong maramdaman niya gaano siya ka-special. Tignan mo ang katabi mo, special child yan. Sa Panginoon, special tayo lahat sa Panginoon. Kasi gusto nating maramdaman niya na special siya sa atin. Kaya po natin siya pinapriority o pinaprioritize. Pero lagi po nagbabago ang top priority ng tao, tandaan niyo po yan. Meron tayong Diyos na priority natin ngayon sa buhay, pero hindi sa lahat ng pagkakataon as I've said. But you can always put God in everything you do. Amen? So gaya po na sinabi ko kanina, pag tinawag ka ni Mrs., bakit ka na tumatakbo ka agad? Amen? Pag tinawag tayo ng ating mga Mrs., ano pong ginagawa natin? Nagtatago? Ano po? O pag tinawag tayo ng partner natin, anong gagawin natin? Kaagad-agad, nandun yung attention natin. Di ba? Siyempre tayo ay takot. Hindi tayo takot. Because they are so special to us. Amen? So dahil sila po special sa atin, ano man ang ating ginagawa, iiwanan mo. Kaya nga minsan, pagka hindi ginawa sa iyo, di ba? Halimbawa, Han, sandali. Tapos di ka pinapansin. Anong nangyayari sa'yo? Masasaktan ka, di ba? Di ka ba masasaktan? Masasaktan ka kasi parang wala ka lang. Ba? Oo nga. Amen? So may mga bagay po na gano'n. Kaya tayo, kapag tinawag tayo ng mga asawa natin, kaagad-agad gusto natin na kahit may ginagawa tayo, yung sumagot ka man lang, Han, tapusin ko lang to ha. At least narinig mo siya. You pay attention still. Because gaano ka man ka-busy, may top priority ka pa rin, which is siya. Amen? So ito yung catch. Dahil alam mo kung gaano ka kahalaga sa tao, dahil alam mo, pinapakita niya na mahalaga ka sa Kanya. Amen? Ano po mangyayari kaya? Automatically, amen, you will effortlessly respect, honor, and love that someone na gumagawa sa iyo nun. Ulitin ko po. Kapag alam mo, let's say may mag-best friend. Yung best friend mo, kahit saan ka pumunta, suportado ka niya. Kahit ano ang ginagawa mo, ay talaga naman nandun lagi sa likod mo. Hindi kanya pinapabayaan, inaalagaan kanya. In other words, ikaw ang kanyang priority. Amen. So ano kaya ang magiging reaction mo o ang iyong tugon towards your friend? Siya ba'y babastusin mo? Pag nakikita mo for sure, you will pay respect, you will honor that person, and you will love that person even if hindi niya hinihingi. Tama po ba? Amen? So, tayo po'y may mga kaibigan na gano'n. Kaya nga minsan, pag dumalaw sila sa bahay natin, yung pinaka-special ang gusto nating ihanda. Dahil alam mo na mahalaga ka sa tao na yon, nakita mo ang pagpapahalaga niya sa iyo, na kahit ang iba
ay hindi ka na pinapansin, pero siya, kapag kausap mo, kapag binibuild ka niya, nakikita niya ang value mo. At pagpapasyal sa bahay mo yan, Brad, anong gusto mo? Kape lang? Hindi pwedeng kape lang. Kahit yun lang ang gusto niya, sasabihin mo, hindi pwedeng kape lang, kailangan meron tubig. Amen? Hindi pwedeng kape lang. Hindi ka makontento kahit hinihingi. Alam mo, satisfied na siya, but you want to give more. Because you feel loved, you feel valued. Amen? You feel you are full of worth. Amen? And that's the good news. In God's eye, we are His top priority. Pag sinabi ng iba, wala kang kwenta, no. You are so valuable to God. Ikaw ang top priority ng Panginoon. Amen? In 2 Corinthians chapter 8, verse 9, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich," sabihin natin, mayaman ang Diyos, "yet for your sake, He became poor." Oh, so that you, through His poverty, might become rich. If you understand kung ano ang gusto ng tao na ito o ang Diyos na nagpapahalaga sa iyo, you will never say, you don't wanna be rich. I wanna be rich. Amen? Dahil yun ang purpose ng Diyos. Hello? Now, being rich is not necessarily mean material thing lang. Amen? You can have the whole world, but if you lose your only one soul, it means nothing. Amen? Yun ang sabi sa atin ng salita. So, ibig sabihin ng rich is, yung naaral din natin. Di ba? Sabi niya, I pray that you prosper. Be in good health even as your soul prosper. So, ang gusto niya tayong managana sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, that's what we call being rich. Kung ikaw po ay merong contentment sa buhay, you are the richest person in this world. Kung ikaw ay merong kakontentuhan sa Panginoon, your satisfaction is in Christ, ikaw ang pinakamayaman na tao sa mundo. And when you come to know that, amen, amen. Praise God. Amen, salamat. Buti pa siya, nag-amen. Glory to God. So, ang sabi po dyan, so that you through His poverty, so dinanas ng Panginoon yon para sa atin, might become rich. So, anuman ang sinakripisyo ng Panginoon, anuman ang kanyang iniwan upang sa ganon ang kalagayan natin ay mag-iba, ganon ka kahalaga sa Kanya. Amen? Philippians 2:6-8. "Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage." Siya po na Diyos, amen, hindi niya inisip o ipinantay ang kanyang sarili na kagaya ng Panginoon. Bagamat, ano po ang sabi diyan, hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos sa kanyang advantage. Amen? Pinakita niya sa atin ang Kristo na pasensyoso, ang Kristo na may wisdom, ang Kristo na kung saan ay meron pong tinatawag natin. Amen? Na composure sa kanya pong sarili. As human, pinakita niya sa atin yon. Amen po ba? But in His advantage, sa totoo lang, kung siya'y Diyos, lahat pwede niyang gawin. But instead of punishing everyone, what did He say? Father, forgive them. They do not know what they are doing. Amen? Amen po ba? His advantage is not to suffer that cross, but again, ang sabi niya, Lord, not my will, but your will. Alam niyo kung bakit niya ginawa lahat yon? Kasi mahalaga tayo sa Kanya. Kaya nga tayo ang Kanyang top priority. Amen? So rather, in verse 7, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Amen? Being made in human likeness. And in verse 8, and being found in appearance as a man. So definitely, ang tinutukoy dito, sino po? Si Kristo.
Amen? As a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Naalala ko ang sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, there's no greater friend than the one who will die for you. Amen? Tanungin mo ang kaibigan mo ngayon sa tabi mo. Maging asawa mo yan. Tanungin mo kung mamamatay siya para sa'yo. Ano na? Hindi na kita priority. Wait lang. Amen? Kahit po na natatawa tayo, but sometimes, nag-aaral lang po tayo dito, di ba? Nakikita natin yung mga bagay na ito. That's very true. Amen? So kaya ang Panginoon, priority niya tayong lahat. Oh, glory to God. Sabi nga po dyan, even to the point of death on that cross, hindi siya nag-atubili na gawin ang mga bagay na dapat niyang gawain para sa iyo at para sa akin. Amen? John 6:38. For I have come down from heaven. Wow. Not to do my will, but to do the will of Him who sent me. So yun po ang sabi ng Panginoong Yesus. I have come down from heaven. Tayo na gustong pumunta sa langit dahil wala kang maikukumpara sa langit. Amen? Hindi mo makukumpara ang langit sa anuman. Hindi mo makikita ang halaga niyan. Kaya lahat tayo gusto natin pumunta ng langit. Dahil doon, wala na pong hirap. Walang pighati. Gusto natin lahat doon. Iyon ang iniwan niya para sa iyo at para sa akin. His throne, Him being a king, He becomes a servant for us to see kung paano po ang pagmamahal niya sa atin. Hindi siya dumating na dala ng karwahe o anuman. Amen. Siya'y dumating at ipinanganak pa sa sabsaban. Sino po ang may alam lang sa sabsaban? Huwag niyo sabihin ako lang. Amen. Glory to God. So siya po'y naging mahirap para sa atin. I don't know if this making sense to you. So could you imagine po yung kaibigan ninyo na kung saan po, kahit saan kayo pumunta, ano man ang pinagdadaanan nyo, nandun siya para sa'yo. May kaibigan na kayo nung wala pa tayo sa Panginoon. Ako may kaibigan ako nung wala pa ako sa Panginoon. Ganun po kami nung kaibigan ko na yon. Kung nasaan siya, nandun ako. Tabi nga kami matulog eh. Holding hands pa. Pero huwag kang mag-alalahan, lalaki yon. Oh, we're like brothers. Kaya pagka may sinabi pa tungkol sa akin, kahit wala ako, pinagtatanggol niya ako. Amen? So kaya kahit hindi siya humihingi, sa mga pagkakataon na siya'y nangangailangan, iiwanan ko ang lahat. What I'm saying is, hindi mo mapigilan. Nagagawa mo yung mga bagay na tumugon sa pangangailangan niya dahil nakita mo ang pagpapahalaga niya sa iyo. Amen? Sa ating po mga magulang, dahil ang pagpapahalaga nila sa atin ay sobra-sobra, di po ba kapag meron sila mga pangangailangan, di man sila magsasalita, andun ka. Parang wala po dito, Lord. Amen? Hindi ka man magsasalita, hindi man sila nagsasalita, nakikita mo lang sa kanilang way of pamumuhay o ano man yung mga bagay na meron, handa kang tumulong kaagad. Amen? Dahil nakita mo ang malasakit na magulang mo. Ngayon, kung hindi mo nakita yon, hindi ganun yung nagiging pakiramdam mo. Bakit ganoon? Because the one who valued you more will automatically, you will give your honor, respect, and love to that person. Amen po ba? In Matthew 13:45-46, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. We thought before that this parable is pertaining to us. Akala natin, tayo yung pag nahanap natin si Kristo, iiwanan natin lahat, masunod lang si Kristo. But the truth is,
This is Him na nakita niya ang pearl na yon. At ang pearl na yon ay ikaw at ako. Iniwan niya ang lahat para tayo ay mapasa Kanya. Amen? Could you imagine? Sabi niya, ganun. Kagayan, again, the kingdom of heaven is like. Ganito ang sa kingdom. Sa kingdom, uunahin ka niya. Hindi niya uunahin ang kanyang sarili. Sa kingdom, ikaw ang importante sa Kanya. Though sometimes you don't see your value, but God always see you the most valuable thing sa mundong ito para sa Kanya. Dan sabi ng Bible, we are His most treasured possession. Special in His eyes. Amen? So ito po yung tao na kung saan naghahanap ng mga pearl, marami naman eh. Pero pagka nakita na yung may great value, ano pong gagawin niya? Ibebenta niya lahat. Mapasa kanya lang yun. Kaya nga ang sabi niya, I don't know, it makes sense sa ating lahat. Kaya ang sabi niya, even if you gain the whole world. Why? Because mas mahalaga ka. Yung halaga mo, hindi man tutumbasan. Pagsamahin mo man ang lahat ng yaman sa mundo, mas matimbang ka doon. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nung nakita niya tayo that we are lost, itong pearl na to sa akin to. Even my life, I will give to this person. Andiyan pa ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Importante ka sa Kanya. So the parable of the lost sheep in Luke chapter 15, this is all a parable wherein nakita po ng may-ari ang kanyang nawawalang anuman yan. Amen. In Luke chapter 15, the parable of the lost sheep, alam po natin yan, he leaves the 99. Amen. Alam po natin yan, di ba? Sabi nga nung awit, di ba? Anong sabi nung awit? I don't deserve it, but still, you give yourself away. At ang sabi doon, He leaves the 99 para hanapin lang yung isa na nawawala. Amen? At ang sabi in verse 5, when He finds it, iniwan ba niya? No, joyfully. Sabi natin joyfully. Puts it on His shoulder. Alam nyo, ito yung kung saan, nung kinuha niya itong nawawalang tupa, hindi niya lang binitbit, inilagay sa cage, o hinawakan lang basta-basta. No. He carried the sheep sa kanyang shoulder because this is the nearest part to His heart. Amen? Alam niyo, nung tayo po ay nahanap ng Panginoon, alam niyo kung anong ginawa niya? Inilapit niya ang kanyang puso sa atin para malaman mo ano ang tibok niya para sa'yo. Amen. Pag sinasabi natin sa ating mga nililigaw, kung alam mo lang ang tinitibok ng aking puso. Ba't mo sinasabi yan? To convince how much you love that person. How much yung tao na yun ay kaimportante sa iyo. So when God carries us, hindi lang niya tayo kinary ng parang wala lang pakialam. Tayo po'y binuhat niya sa kanyang shoulder at ninilapit sa kanyang dibdib upang marinig mo ang tug-tug, tug-tug ng Panginoon. And you know, kung ano ang beat ng puso ng Diyos? Alam niyo po ba kung ano? You. Sinasabi niya, you are blessed. You are favored. Amen? You are loved. Makinig ka sa akin. Amen? Yan po ang tibok niya sa atin. Amen po ba? And you know what's the good news? Ang sabi nga sa atin, nung nahanap niya tayo and goes home. Amen? So nung umuwi siya, kasama ba yung tupa? Of course. Bit-bit nga niya eh. Then he calls his friends and neighbors together and say, rejoice with me. Kaya wag mo sabihin sa aking kapatid na, ang lupit naman ni Lord. No, He's rejoicing actually. When God found us, He's rejoicing. And He just don't want to rejoice alone. Amen? Anong tawag sa atin ng Panginoon? From now on, I will not call you servant. I will call you friend. Amen? So, ang sabi diyan, then He calls His friends.
and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. Hindi nyo ba nakukuha ang sinasabi ng Panginoon? You celebrate your neighbor. You celebrate each and every one here in this room. And when we celebrate them, we celebrate with Him. Amen. Lahat tayo, imaginein mo ang world na tayong lahat ay may malasakit sa iba, may malasakit sa ating kapwa, sa ating katabi. Tingnan mo ang katabi mo sa ayaw mo, sa hindi kapatid mo yan. Hindi na natin mababago yun because we have already been born of God. Amen? May natututunan po ba tayo? Sabi niya, rejoice with me, I have found my lost sheep. And I thank God in this church. You know, I'm always saying, kapag meron dumarating, accept them with open arms. Amen? Lagi natin silang tanggapin, mahalin, kupkupin, arugain. Amen? Dahil yun ang puso ng Ama. And if this is the church that the head is Christ, syempre ang puso nito ay si Kristo din. Kung ang tibok niya ay para sa mga tupa na nawawala, ganon din tayo. Amen? So, ang point po dito is, huwag niyong isipin na ang Diyos ay hindi kayo sineselebrate. Amen? God is celebrating us every day. The parable of the lost coin. Alam po natin yung parable na ito. Diyan din siya sa Luke chapter 15. Ano pong sabi? Nawala ang coin na isa. Alam niyo po anong ginawa niya? Yung lamp sa ilalim ng kanyang bed, talagang nag-ilaw pa siya upang hanapin. Amen? At sabi nga, ibinaligtad pa ang kama para lang makita ang coin. Bakit kaya ganito ang mga binigay sa atin na example ng Panginoon? Amen? Minsan, coin lang yan. Para namang, amen? Ano, magkakasaya ka ng panahon sa coin na yon? Bakit coin? Ang ginamit niya, para makita natin kapag mundo ang tumingin, wala itong kwenta. Wala itong value. So that's how the world look at us. Kapag tinitignan mo ang sarili mo na wala na mangyayari sa buhay mo, tinitignan mo ang sarili mo kung paano ka tinitignan ng mundo. Amen? Kapag tinitignan mo ang sarili mo na para bang ikaw, kumpara sa iba, ay wala kang kalutay-lutay. Ano ba? Latoy-latoy pala. Sorry naman. Amen? You're looking yourself how the world look at you. Amen? Hindi mo nakikita that God is celebrating you. That's why it's hard for you. Sorry for this word. Excuse me po. It's hard for us to love, honor, respect, give time, put our focus on Him, because we're not seeing the value that God gave us. Amen. Amen. Dapat masaya tayo kasi celebration, di ba? Amen po ba? So ito po yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Kung papansinin niyo, minsan ako nagtatanong, bakit hindi Lord palasyo? Ba't kinumpara mo sa coin? Dahil ganun tayo tinitignan ng mundo. Pero ang Diyos, ang value natin sa Kanya, hindi nag-iiba. Lagi tayong pinaka sa Kanya. So ano po nangyari nung nakita ng babae na ito? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and say, rejoice with me. I have found my lost coin. So ganun ang puso ng Ama. Nung natagpuan kanya kapatid, hindi nagbabago ang Diyos. Mahal na mahal kanya. Ano man ang iyong nagawa, ano man bagay ang ating magagawa pa, hindi magbabago ang pag-ibig niya sa atin. He always celebrate us. The parable of the lost son. Very familiar parable. Amen? So alam po natin ang ginawa ng anak na ito. And by the way, if I will analyze it, this is already a believer. He's already in the kingdom. He's already a son. Hello?
No, tignan po natin ito. Sige, Kyle, punta muna tayo sa Luke chapter 15. Let's start in verse 11 siguro. No, bago natin tingnan yan. Basahin natin. Amen? Jesus continued, there was a man who had 2 sons. Amen. So kapag yan po ay anak, yan po ay pamilya. Tama po ba? At sinasabi natin sa parable na ito na ang Diyos ay ang Diyos Ama. So therefore, ito pong dalawa na anak na ito, they are both, belong to the family already. So kung ito halin tulad natin sa atin ngayon, they are already a believer. But what happened? How come nangyari sa kanila yung bagay na ito? We thought before, na ito yung, alam mo yun, nagpakasasalang sa buhay niya, hindi niya kilala ang Panginoon, naghihintay lang si Lord. No, because the Bible is clear. Not everyone in this earth are sons and daughters of God. Hello? Ang sabi niya, those who believe only, they belong to the family. Amen? So tayo po na naniwala at tumanggap, now we are sons and daughters of God. Tuloy po natin. Jesus continued, the younger one said to his father, Father, give me my share of estate. So he divided his property between them. So pag sinabi natin, divided his property between them, equally. So kanino kaya ang them na yon? Hindi lang sa dalawa. The 3 of them. 1/3, 1/3, 1/3. Amen? So could you imagine yung wealth na meron ka? 1/3, 1/3, 1/3. Amen? Glory to God. Sige po, tuloy natin. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. For me, these are the Christians who taste and see the goodness of God, but still, they want to try another system. The system of God, He will provide. He will provide. You don't even need to ask Him sa mga bagay na pangangailangan mo because you're already in the kingdom. In the kingdom, you are already provided. But this believer saw another thing. Mas okay dun. Dito, puro na lang praise the Lord. Sabi ni Pastor, wala man akong gagawin. Pagpapalain ako ng Panginoon. Hindi man nangyayari. Subukan ko ngayon. Hello? Lumabas sa sistema ng Panginoon. Andiyan pa ba tayo? He tries another system. He don't want the system na meron ng kanyang ama. So itong tao na ito, this is what I believe. Meron siya lahat. Pero dahil hindi niya pinapahalagahan kung ano meron siya sa Diyos, nung lumabas siya, nag-iba ang kanyang sistema. Amen? So ituloy natin po. He squandered his wealth with wild living after he had spent everything. Alam mo yon, ginawa mo ang kapamaraanan mo, isinasama mo nga ang Panginoon eh. Amen? Pero hindi siya doon. Pinipilit mong finifit si Lord sa preference mo na hindi naman yon ang paraan niya. Hello? Hanggang naubusan ka na. Ano sabi doon? There was a severe famine in the whole country and he began to be in need. Have you ever felt that? Lord, I'm lost. Lord, I'm empty. Lord, I'm in need. Hindi po ito picture ng totoong kumakain ka ng pagkain ng baboy. Alam niyo po yung sinasabi dito, ito yung pakiramdam. Ito yung pakiramdam ng tao na yon na humiwalay sa Panginoon. And eventually, sinasabi niya, why I'm so dry? At nung nararanasan na niya yon, get this, lumapit siya sa mga kaibigan niya, no one can. Hindi ma-fill in
yung kulang na yon. Wala nga gustong tumulong eh. Hello? Amen? Verse 15. So he went and hired himself out to the citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. Instead na magpakumbaba, nagmataas pa. I can still do this. I don't need him. I can still do this. So nag-hired pa rin siya. Gumawa siya ng sarili niya kapamaraanan. Even to the point na binababa mo na yung sarili mo, pero hindi mo napapansin. You're already in the kingdom. Don't try another system. You will not be satisfied with the wealth of the world. Dahil sa kingdom ang satisfaction mo ang Ama. But you're trying to find another satisfaction in life. You tried to go out in His system. You tried na makuha lahat ng pangarap mo but you will not be complete by that. Hello? Kaya nung walang-wala na siya, hindi yung wala na siyang pananalapi. Kaya ang sabi ng Panginoon, even if you gain the whole world, but you loses your only one soul, that means nothing. Amen? So kaya yung parable na ito, it mimic yung tao na yun na nasa kanya lahat. Pero hindi siya makontento. Alam niyo po, ito yung pakiramdam. Because he tried another system. Oh, glory to God. So tuloy po natin. So siya po ay nagpapakain na ng baboy. He longed to fill his stomach with the pods the pigs were eating. So ibig lang sabihin nito, ayon na siya kung ano ginagawa ng iba. Amen? But no one gave him anything. Verse 17. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Then he realized, the one who can complete him is only God. Sa totoo lang, kapag nakita mo ang satisfaction mo sa Panginoon, nasa tamang kaisipan ka. Nasa matino kang kaisipan. Ibig sabihin ng, when he came to his senses, ibig sabihin, wala siya sa katinuan. Kapag tinry mo ang ibang system, pwede bang gamitin yung word na yon? Hindi maayos isip mo. Ganyan naman si pastor, sobra. But that's the truth. If you tried another system, instead na maging maayos ang kaisipan natin, nagiging chaotic. Amen? Amen po ba? Kasi ang pinakita dito sa atin sa parable na ito, noon, kapag nag-evolve nga ang preaching na yan, as I'm always saying, God is always revealing things sa buhay natin. Akala natin ito yung wala tayong pakialam sa Panginoon. No. Na-bored ka kay Lord. And you tried another. Masaya doon, may party. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, may party rin kay Lord, makikita natin yon. But not a worldly celebration. It's a godly celebration. Amen? Tuloy po natin, sige. So, balik mo, Kyle. So, he came to his senses. He said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Amen? Servant yun. So, sabi niya, nakita ko yung mga iba doon eh. Hindi nga ina-acknowledge si Lord na talagang mahal sila. Pero hindi sila ganito pakiramdam. Nakikita ko ang saya nila. Hindi man sila sa ilalim ng biyaya, talagang batas na batas, pero ang saya nila. Ako, ano nangyayari sa akin? Hindi ako ganito dati. Dati ang init ko kay Lord. Dati siya ang nagsasatisfy sa akin. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Hello? Amen? Let's continue. So, in verse, doon pa rin sa dating. 17, have put starving to death. Yes, verse 18, please. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Set your minds on things above, not on the things on earth.
when he set his mind, when he comes to his senses, nung dumating na yung panahon na yon na dapat niyang gawin, ginawa ba niya? Yes. Bumalik siya sa kanyang ama. Minsan tayo nagsiset ng alarm clock. Bakit mo sinet ang alarm clock? Para snooze. Pero may ginawa ka pa rin. To snooze it. But pag sinet mo siya, at dumating na yung pagkakataon na yon, you need to do something, right? Whatever it is. So when he comes to his senses, he set his mind on things above, that my Father is good. My Father, hindi niya kailanman ako pababayaan. Amen? At nangyarit, ginawa niya yun sa kanyang buhay. Dati, nakaset dito sa world, itong gusto ko, lahat gagamitin ko, lahat magsasaya ako. But when he comes to his senses, he set his mind on things above. When you're setting your mind on things above, you're in the right senses. Hello? Amen? So kaya sabi dyan, I have sinned against heaven and against you. Continue. In 19. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Lord, Lord, hindi na yung biyaya mo, Lord, kahit na gagawin ko lahat, Lord. Hello? Yun ang sinasabi niyan. Lord, babalik ako sa iyo, Lord. Tanggapin mo ko. Gagawin ko lahat, Lord. Because a servant, yun ang kanyang ginagawa. Gagawin niya lahat. Ano ba? Sa biyaya ka, hindi ka sa gawa. Nung babalik na siya, gusto niya gawin niya sa paraan niya. Hindi na, servant na lang, hindi na anak. Amen? Make me like one of your hired servant. O bakit? May bayad. Amen? May bayad eh. Verse 20. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. That's true. Mabaho po ang kasalanan. That's true. Ano mang bagay na nagawa natin sa Panginoon, hindi yun mabango sa kanyang pang-amoy. Pero nung bumalik tayo sa kanya, kahit ano pa ang nasabi natin sa kanya, hindi niya sinabi sa atin, yung sinabi mo sa akin, bawiin mo muna. No. He kissed us, embraced us, and not letting us go. Amen? Glory to God. I'm this person before, but I really thank God. Napagal din kasi ako sa ministry. I tried another system. It didn't work. Amen? That's why when I'm reading this, I can see myself. Sabi ko sa Panginoon, gagawin ko lahat, Lord. But when I'm serving God, He's always telling me, not by your might, not by your power, but only by the grace and the Spirit of God. Amen? So tuloy po natin, he threw his arms and kissed him. Then son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Narinig kaya ng ama yon? Of course. Pero hindi pinansin. Amen? Ano sabi ng ama in verse 22? But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Hindi to servant. Royal blood yan. Put the robe, put the ring, and put everything that will describe him as a royal son. You know what the enemy is saying? The blood of Jesus covering you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, royal blood ka pala. Amen. Alam niyo po, napakaganda ng parable na ito. Marami tayong matututunan, especially when we apply it to sa ating sarili. So the moment na sinabi natin sa Panginoon, hindi, sabi ng Panginoon sa atin, no. Hindi ka servant. You're my son, you're my daughter. Amen? Let's continue. In verse 23, bring the fattened calf and kill it.
Let's have feast and celebrate. Let's have, ano sabi niya? Small party? No. Magpiesta tayo. Amen? Piesta tayo and let's have feast and celebrate. Let's continue, Kyle. In verse 24. For this son of mine, wow, though you are admitting that you are only a servant, kahit sinasabi mo, Lord, hindi Lord, ako servant lang Lord, hindi naman ako, no. Ang sabi niya, for this son of mine was dead and is alive again. Hindi ako nagsabi nun, ang Diyos. Kung tinatry mo yung sistema na yon, you won't find life. Hindi ka makakakita ng buhay doon. Nahanapin mo ang satisfaction mo. Pag hindi mo nagawa ang bagay na ito, hindi ka satisfied. Pag hindi mo nakuha ang bagay na ito, hindi ka satisfied. Pag hindi na nangyari ito, hindi ka satisfied. I'm telling you, you won't find satisfaction on that. Walang buhay doon. That's why God says, He's dead. Because when He's in that system, there's no life at all. Kaya sabi niya, ngayon bumalik na ang kaisipan niya sa akin. Ngayon bumalik na siya sa akin. Ako na ulit ang kailangan niya. He's alive. May buhay. Amen? He was lost. And now He's found. So they began to celebrate. Nagjo-joke ba si Lord? Hindi. Nung sinabi niya, let's have feast and celebrate. Nangyari po ba? Amen. They began to celebrate. Let's continue in verse 25. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and, wow, may party nga. But this time, it's godly celebration. Why? The reason why it is godly? Not kung anong ginagawa nila doon. Not anong kinakain na nila doon. No, but because God is with them. The Father is with them. When we eat, when we celebrate, when we sing song, when we do our work, we can always celebrate with God. Put God in everything that we do. At hindi niya naman tayo pababayaan. Amen? So encouragement ko sa inyo ngayong gabi, kapatid, no matter ano man na nagawa natin, God valued you. Ang worth mo ay higit pa sa mundo. Ang worth mo ay hindi mo makukumpara sa iba. You are uniquely created and wonderfully and fearfully made by God. So don't think that God hates you. Don't think that God is punishing you. Don't think that God don't remember you at all. That's the other system. There's no life doon. God loves you so much. Alam nyo, ano lang ang kailangan nating malaman? Kapag ang tao may ginagawang kabutihan sa atin, anong kailangan mo lang malaman? Anong kailangan mo lang palang gawin? Kailangan mo lang malaman. Minsan, may ginagawa na sa atin, dahil hindi natin pansin, di natin alam. Amen? Kailangan mo lang malaman. Kailangan mong malaman that God is for you. He is not against you. God did everything to save you. And He's always and still doing it every day sa buhay natin. He's sanctifying us through His Word. He never changed. Amen? Kaya may guarantee sa buhay natin that we can always be victorious every day sa buhay natin. Amen? That's why we are victorious every day in Him. Amen po ba? So, kailangan mo lang malaman. And again, kapag nalaman mo kung gaano kakahalaga sa Kanya, it's not hard for you to love God. It's not hard for you to respect God. And it won't be hard for us to honor Him. And it won't be hard for us to humble ourselves before Him. Amen? Kailangan lang natin malaman. So, every day, let's declare sa ating buhay that I am God top
priority. Sa araw na ito, ako ang prioridad ng Panginoon. Sa araw na ito, nasa nakatuon ang mata niya sa akin. Amen? So sabi mo sa katabi mo, cheer up. You are God's top priority. Palapanan naman natin ang Panginoon. Hallelujah.